Akala ng marami na ang SB19 ay pangmalakasan sa isang gabi lang, pero muling pinatunayan ng P-Pop Kings na sila ay kaya ring lumagari ng back-to-back performances. Nagtanghal kagabi Disyembre 7 ang SB19 sa National Stadium ng Kaohsiung, Taiwan bilang bahagi ng mga imbitadong artista sa ginanap na ika-10 Asian Artist Awards. At para gunitain ang okasyon na yan, tinawag itong ACON 2025. Buhos ang paghanga ng 18 at mga overseas fans in general na nakakita sa kauna-unahang pagkakataon ng prowess na hawak ng Mahalima dahil isang medley ng kani-kanilang mga best hits gaya ng Aton Ball, Damn, Dongka at Crimson. Pero ang mas kinabilib din ng online community ang pambihirang stamina na taglay ng SB19 para sa ACON 2025. Lalo't dalawang magkasunod na gabi na silang nag-perform sa Melbourne at Norwell, Australia bilang bahagi ng Simula at Wakas World Tour at kinailangan nilang dumiretso ng isang flight mula Sydney patungong Kaohsiung na nagtatagal ng 12 oras para lamang sila ay makapagpahinga at maihanda ang kanilang guesting. Kahit si Roslyn Pineda na isa sa mga matataas na opisyal ng Sony Music Philippines ay hindi makapaniwala sa dala-dala pa ring enerhiya ng Mahalima kahit na lagari ang kanilang mga nakaschedule na pagtatanghal. Ang pabiro pa niyang tanong, saan ba nag-rehearse ng mga bagong nilabas na dance break at iba pang gimmick ang SB19 sa loob lamang ng ilang oras pagkatapos ng kanilang Sydney leg? Ang hula pa ng Sony Music Executive, mukhang kahit sa itaas ng kalangitan at habang nasa eroplano ay nagpa-practice pa rin ang Mahalima at hindi pinapatulog ang mga pasahero. Hindi na bago para sa SB19 ang maging guest o kaya naman ay parangalan ng prestihiyosong Asia Artist Awards na dominante ng mga K-pop stars mula South Korea dahil noong 2023 sa mismong home court ng Pilipinas sa Philippine Arena ay nakuha ng Mahalima ang Hot Trend Award at Best Artist sa larangan ng mga singers. Pagkatapos ng kanilang detour sa Kaohsiung, ay babalik naman ang Mahalima sa kanilang Australia and New Zealand leg ng Simula at Wakas World Tour. Dahil Desyembre 12 naman nakaschedule ang kanilang pagtatanghal sa Auckland, New Zealand, particular na sa The Trust Arena. Bago naman sila bumalik ng Perth, Australia, pagtungtong naman ng Disyembre 14. Iyan, nandito ang balita mula sa Mabuhay Radio Japan Worldwide. Sa bawat oras, bawat himig na nanatili kaming walang takot, walang pinapaboran. Ito ang Senbatsu Patrol No. 2, Stephen Salaspa Perez, nag-uulat sa larangan ng SB19 dito sa ating Batangas Bureau.